siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So makita natin, hindi ordinaryong tao lamang nalingkod si Juan Bautista. At sabi po doon, sabi doon ng iba, si Elias. Alam natin, si Elias ay isa pong kilalang propeta. Po, si Elias po yung ginamit ng Diyos upang pababain po yung apoy mula sa langit at tupugan po ang mga handog. So ganun po, kailangan din po. Si Elias, sabi doon, meron daw nagsabi na si Jeremias kayo. So si Jeremias po isang kilala po at tinatawag po sa Old Testament, one of the major prophet. No? One of the major prophets. No? Si Jeremiah. No? Yan yung tinatawag na weeping prophet. Pagkatapos ang sabi, meron pa daw nagsabi na isa kayo sa mga propeta. No? Meron nagsasabi na nabuhay si Juan Bautista. O ganyan. So ngayon ang sabi naman ng Panginoong Hesus sa inyo. Sino ako? At ngayong umagang ito, ay napakaganda po na magkaroon ng magandang sagot sa buhay at pagkaunawa ng bawat isa. Sino nga ba si Jesus sa buhay natin? At kung ako po ang magtatanong ngayon, BSI people, BSI family, sino si Jesus? Sa pagkaunawa ninyo, ako ba naniniwala mga kapatid, iba-iba ang inyong sasabihin. At ito po yung isa sa po sa pinupunto ko sa akin pong ginagawa ngayon na doctrinal assessment by family. So nakakalima na pong pamilya ang aking napupuntahan. At dito ko po talaga masyadong nire-remind at dito ko po masyadong pinupokus po ang kauna-unahang dapat alamin sa pananampalataya natin lahat. Sino ba si Jesus sa buhay natin? At ito po yung tinanong na ni Jesus doon sa kanyang mga alagad. Sabi niya, ayon sa mga tao, sino ako? Iba-iba po ang mga sinagot doon. Iba-iba ang sinasabi ng mga tao, iba-iba ang pagkakilala ng mga tao patungkol sa kanya. Nung tinanong ang mga alagad, tingnan niyo po nung tanongin ng mga alagad, kayo naman, sino naman ako sa inyo? Kapansin-pansin na sa dami ng mga alagad, isa lang po ang sumagot. Si Pedro. Opo. Ano nang tawagin pa siya Cephas? Yung kung salitang Cephas, yung pangalan na yun, ay Aramaic name. Aramaic word po kasi yung Cephas. Opo, kasi po sa New Testament po, ang pagkasulat po ng Biblia, sa New Testament po ay nasulat po yan sa dalawang lingwahe, ang Griego po at saka ang Aramaico. Pagdating po sa Lumang Tipan, yan po ay nasulat sa pamamagitan po ng Hebrew po. Opo, Hebrew. Salitang Hebreo. Pagdating sa New Testament, dalawa po, Aramaico at saka ang Griego. Kaya po si Pedro, hindi pa yung Pedro dito, Cephas. Yan. So doon po sa mga alagad ay sumagot si Pedro, no po, na nung tanongin sila, no? Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Yung po verse 15. Sabi doon, sumagot si Simon Pedro, sabi doon, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan. Kanina, sabi ko nga po ay magandang kilalanin. Sino ba talaga si Jesus? At makikita natin dito na doon po sa unang bahagi ay makikita po natin dito na kailangang makilala si Kristo bilang Kristo o bilang Misaya. Kasi po yung Kristo, Misaya ang ibig sabihin niya. Na ang ibig sabihin po ng salitang Misaya ay tagapagligtas. At sa mga alagad ay si Pedro po ang may ganong kalinaw na pagkakilala, pagkaunawa kung sino si Jesus. Isang napakagandang pagkilala, isang napakaganda pong at malinaw na pagkilala kay Jesus, ang katulad ng pagkilala ni Pedro na hindi po nakabase sa pagkilala ng mga tao sa kanyang palibot. Makikita natin yung kanyang personal na pagkilala, yung kanyang personal na confession, who is Jesus, ay makikita natin na may ganong maayos at malinaw talaga ng katotohanan. Hindi nakabase sa mga sinasabi ng iba.
Kasi kung siya po ay walang malinaw na pagkaunawa sa kanyang Panginoong Jesucristo, ay maaaring sabihin niya na, sige, siguro nga ikaw na nga si Juan. Siguro nga isa ka sa mga propeta na nabuhay. No? Siguro si ganito ka nga. Siguro si ganito ka nga. Kasi karamihan ang sinasabi, gano'n eh. Ito tao, kadalasan gano'n eh. Kung ano sinasabi ng karamihan, siya rin pinaniniwalaan. Tulad ng panahon ng Panginoong Jesus. No? Sabi niya, ako ang anak ng Diyos. Kayo nga ang nagsabi. Mga gano'n, tipo, no? Ang karamihan ng tao, hindi naman siya nakikilala. Yan ay lapastangan sa Diyos. Ipako yan sa krus. Palayan si Barabas. Mas maraming taong nagsabi na si Jesus ay ipako sa krus. Isa, pakawalan, palayaan. Ganun ang kadalasan sa mga tao. But si Pedro ay iba. Mayroon siyang malinaw at maayos na pagkakilala kung sino talaga si Jesus. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Inilalan niya ang Panginoon sa ganong kataga, sa ganong statement mga kapatid, sa ganong declaration, ay katumbas na sinabi, ikaw po ang anak ng Diyos na tagapagligtas. So, kumpak po yun talaga, kung baka kargado po yun ng mga doktrina, mga kapatid. Kinilala din na si Jesucristo ay nagkatawang tao. Bakit? Ikaw ay anak ng Diyos na buhay. O, kasi po maraming pagpapakilala po sa gospel book patungkol kay Jesus. Pinakilala si Jesus sa Mateo bilang Bisaya, pinakilala rin siya bilang anak ng Diyos, bilang anak ng tao, bilang lingkod. Ano po? Ng Diyos. So, ang ganda po ng kanyang pagkakilala. Kayo ang Mesyas. Kayo ang Kristo. Kayo ang tagapagligtas. Sa dami ng kaharap na tao ng Panginoong Jesus, isa lang po ang may malinaw na pagkakilala sa kanya. Si Peter. Ang galing yan, unang pasablay-sablay yan. Peter. No? Bago po niya nakilala ng maayos ang Panginoon, pinakil mo rin si Jesus. Natindan. Pero ang importante, hindi yung kung ano ka dati, kung ano ka ngayon. Ngayon, tanongin ko po kayo, kasi mo si Jesus sa inyong buhay. Sana, katulad ng pagkakilala ni Pedro ni Jesus. Ikaw ang Kristo. Mga kapatid, ito ang isa sa pinakamahalagang katotohanan at karunungan na dapat natin maunawaan sa panahon natin para tayo ay magkaroon ng tamang pundasyon ng ating pananampalataya. Una sa lahat, ang makilala mo si Jesus bilang Kristo, bilang tagapagligtas. Yun po kasi ang asig na hulugan mo. Doon po tayo maliligtas. Ang kilalanin ang anak ng Diyos na siya ay sinugo, na siya ang naghirap, na siya ang tumubos ng kasalanan, na siya kilalanin din ng tagapagligtas, na siya ang nagbayad ng kasalanan ng lahat ng tao, na siya ang kailangan pananampalatayanan at maliban sa kanya wala nang ibang pangalang ibinigay sa daigdig na ito na sukat na ikaligtas. Pero nung sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Makikita natin mga kapatid, para na niyang sinabing lahat kung sino talaga ang Panginoon Jesus. Alam niya yung pagkamatay, alam niya yung pagkatubos, alam niya yung pagligtas. Amen? Ngayong umaga, alam ba natin na ligtas tayo? Salamat po sa Panginoon. Hayaan ninyo at makikita tayo talaga. Kasi ito po ang tibok ng puso ko habang ako po yung nabubuhay. Ang tiyakin po ang pananampalataya ng lahat ng member ng Diyos. Una sa lahat. At pag ako po ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magamit sa ibang church, yan din po ang unang-una kong aalamin sa kanila. Kasi walang kwenta ang lahat natin mga pananampalataya, katuruan kapag hindi natin kilala kung sino si Jesus. Dahil yun ang pinakamahalaga sa ating bagay. Ito po.
Sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. No? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito. Gusto ko pong, alam niyo po, yun po yung gusto kong makita ninyo doon po sa statement ng Panginoong Jesus. Sapagkat ang katotohanan ito. Alam mga kapatid, doon sa sinabi niya, kayo po ang Kristo, kayo ang anak ng Diyos na buhay, no po, ay ibig sabihin, binanggit niya ang katotohanan at yun ang sinabi ng Panginoong Jesus. Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. Sapagkat hindi sa tao nang galing ang karunungan iyan. Inihayag yan sa iyo ng aking Ama. So mga kapatid, bakit po napakatiyak po ng pagkaunawa ni Pedro kung sino si Jesus? Kasi po, yung karunungan iyon ay hindi po nanggaling sa tao sa kanyang palibot sa sinasabi ng majority, na sinasabi ng mga taong nakararami sa kanyang kapaligiran. But instead, yun kasi ang sinabi ng Diyos Ama sa kanya. So mga kapatid, ganito po pala ito. Ang ating parang pagkakilala sa Panginoong Jesus ay hindi galing sa tao. Talagang biyaya. Galing talaga, direkta sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia, by the grace of God, we are saved. Ingat po ba? Si mga kapatid, ito po ang patunay. Sa halos 14 na taon ko po sa karabiyuhan, marami-rami na rin po ang nakaharap kong tao rito para po ibahagi ang salita ng Diyos. Alam ko kung iba-iba po ang dating sa kanila. Maaari yung iba ay naniwala ng kaunti, pagkatas ng kalimutan. Maaari yung iba talaga hindi naniwala. Maaari yung iba naniwala, maaari yung iba tinawanan pa ako. At hindi po ako nagtataka doon, mga kapatid. Kasi po, ang pagkakilala sa kung sino ang Panginoong Jesus, hindi po yan galing sa tao. Yes, nangangaral kami, nagbabahay-bahay kami, pero hindi po mensahe namin ang aming dala. Hindi po kami ang personal na nagpapakilala sa kanila kung sino si Jesus, kundi ang Diyos Ama. Sa kapangyarihan at kaunawaan, karunungan ng Espiritu Santo. Salamat po sa Lord, nakita ko po si Ate Cherry. Ate Cherry, tumayo ka po. Tayo po, Ate Cherry. Ayan po, si Ate Cherry po doon po sa Phase 4. Kilala niya Ate Angge, ganyan. Kasi po, sila po yung ate ko po na po providing study po doon po sa bandang piha po doon sa Phase 4. Salamat po, Ate. Makakapunod po. So, kami po ay nag-evangelize, kami po ay nagpahay-pahay namin si Ate Cherry, pero hindi po mensahe namin ng kanila. Mensahe ng Panginoon. Diba? Kasi ang Diyos talaga ang nagbibigay ng linaw at nagpapakilala sino ba talaga siya. At ang Diyos ay pinakamataas na karunungan na kilalanin kung sino talaga ang maniniwala at hindi maniniwala sa Kanya. At alam niyo ng Diyos. At alam din ng Diyos na talaga marami ang pupunta ng impyerno. But I thank the Lord sa mga hindi pupunta ng impyerno, nakasama tayo. Parang natin ang Panginoon. Why? Kasi hindi po kilala ng lahat si Jesus. Why? Kasi yung iba wala talagang kaplano-plano kumilala kay Jesus. Why? Hindi talaga sila pinili ng Diyos. Hindi talaga, hindi pa ay pinauunawa sa kanila o hindi talaga ipauunawa nila. Ang Diyos, ang may pinakamataas na karunungan at kaalaman tungkol doon. Maaari tayo, ay bakit, Pastor, ay bakit yan? Hindi ko po kayang sagutin ang detalyado sa inyo. Pero ayon po sa ating talata, nakikilala ng tao, ng isang believer, ng isang mananampalataya, ang Panginoon sa karunungan at kaunawaang pinauunawa ng Ama. Ano po malinaw? Si Jesus Christ, ano sabi ni Jesus Christ? Lumalapit Ama ang mga tao, ibinigay nito sa akin. At yung mga alagad, nung mag-report si Jesus sa Ama, sabi niya, Ama, naingatan ko po ang mga ipinagkatiwanan niyo sa akin. Kahit isa, walang napahama. Maliban dun sa isa, humanap ng kanyang sarili kapahama, si Judas Iscariote. Ito. Lumalapit sa akin ang pinili ng aking Ama. Malinaw sa Bible yun.
Kahit po kayo tumira sa inyong bahay para i-share ang Ebanghelyo, kapag hindi po kayo inilapit ng Ama kay Jesus, hindi talaga kayo mapapalapit. At yun po yung malinaw sa case o doon sa karanasan po ni Peter. Sabi ng Panginoon Jesus, mabalat ka Simon, anak ni Jonas. Hindi ito pinunawa sa iyo ng mga tao lang, kundi ng akin. Mga kapatid, super special po ng pagkakilala natin sa Diyos. Misa sasabihin, sino ba nag-share sa iyo? Huwag po natin masyado natin. Si Pastor Roy, yung asawa ni Pastor Roy, ay yung mga organizer sa church, ay yung solidarity, ay yung drummer, ay yung gitarista. Yun yung nagpunta sa amin, mga instrumento po yung ginamit lang. Amen? Pero hindi po kami ang tumawag sa inyo, hindi kami ang nagpaunawa sa inyo para kayo magpalataya. At kung kayo pinili ng Diyos, kahit isang simpleng bata among siya, hindi ka makakatanggi. Bakit? Yung kasi ang instrumento ng Diyos. Pagkikit sa lahat, ang Diyos kasi ang nagpapakilala kung sino talaga si Kristo. At yun po yung nakuha. At yun po ang malinaw kay Peter. Kayo po ang anak ng Diyos na buhay. Kayo ang Kristo. Ano po? Yung pong declaration, yung pong confession na yun, may power yun. Yung pong confession na yun ni Peter, ito may kapahayagan ng kanyang malinaw na pagkakilala para ng palataya kay Jesus. Malinaw sa Roma 10, 9-10. Ang tao po ay nagpapahayag sa pamagitan ng kanyang bibig. Nananampalataya sa pamagitan ng kanyang puso at itinuturing na ito matuwid ng Diyos at sa gano'y naliligtas. Kaya yung declaration ni Peter ay malinaw na declaration ng kanyang kaligtasan. Yan po ba? Ang mga taong kumikilala kay Kristo ng malinaw at ganon kaninaw ay tao talaga na ligtas. Yan po ba? Alam niyo po, tinitingnan ko po yung mga katotohanan ng kapaloob kaya gusto ko i-series talaga napakalaman po at sobrang napakaganda po ng mga makikita natin katotohanan. Yan, yun po yung unang bahagi. Kailangan kilalanin si Jesus bilang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, ibig sabihin, paano natin kikilalanin si Kristo? Tagapagligtas. Paano natin kikilalanin si Kristo? Messiah. Tagapagligtas. Ang tanging tagapagligtas. Yan po ba? At sa doctrinal assessment po, pag hinit ko po yung bahagi na yan, akin pong ipinapaalala, ano ba ang history, ano bang kalagayan ng tao. Bago kasi natin madama ang pag-ibig ni Kristo, bago natin maunawaan na tayo ay dapat maligtas, kailangan maintindihan natin ano ba ang ating dating kalagayan. Para mas lalo natin ma-appreciate, para lalo natin madama kung gaano tayo kamahal ng Diyos, dapat madama muna natin, maunawaan natin na tayo talaga yung kasalanan. At yun po ang dinidiscuss natin. Dito ang ganda ng pagkilala ni Peter, kayo po ang Kristo. Darating ang time na bawat isang taga-BSI ay mag-confess si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. With assurance that we are all saved. Yun po yung maganda. Hindi yung, ikaw yung Kristo. Yan ang sinabi ni Pastor Ruel eh. Ay, di magwala na rin. Sinabi ko sa mga pastor namin yan eh. Hindi ko ba? Pero ang tanong, may conviction ba talaga ng mga Espiritu? At may malinaw ka bang pagkaunawa? Bakit mo yun pinanggit? I hope na pagdating ng araw, sino mang babanggit nun, kahit hindi taga-BSI, ay mayroong malinaw na pagkakilala, pagkaunawa, kung sino talaga si Jesus. Ang salitang, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay, ay katumbas ng personal declaration ng inyong kaligtasan. Amen po. Parang pakanto namin. Yan po yung mga pangalawa po, kilalanin si Jesus kung sino siya. Sino nga ba siya? Ang pangalawa po ay makikita po natin sa verse 18. Ganito po ang sabi ng verse 18. Okay? At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Yan. Ikaw ay Pedro. Alam niyo po yung salitang Pedro, yan po ay galing doon po sa Greek word na Petros. Na ang ibig sabihin po ito stone, bato. Alam niyo po, iba po yung stone, iba po yung rock.
No? Pag po yung ginagamit natin sa jackstone, yung piston, kabilang na sa stone. Ay kami po kasi na nasa sa construction industry ay alam po namin ang mga klase po ng bato. May graba, may gravita, may buhangin, may ganito. Ganyan. Bituga. Pero pag sinabing stone, eh hindi buhangin. Di ba ba? Bato yun. Pero maliit na bato. Ikaw ay Pedro. Pero alam niyo po mga kapatid, paganahin ko natin yung isip natin. Sinabi kay Cephas, ikaw ay Pedro, ikaw ay Petros. So yung Petros ay bato. Ako'y nag-iisip, from the very beginning ba, ay ganun ang kanya pong description? No. Kailan sinabi ng Panginoon, ikaw ay Pedro? After niya, i-confess who is Jesus. Amen po ba? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. And right after that, sinabi ng Panginoon at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Mga kapatid, mula dun sa pangalang Simon, pinalitan ng Pedro, pinalitan ng Petros. Sino nagbigay? Si Jesus na ikaw ay Pedro. Isipin natin mga kapatid. Malamang nung time, no? Ako hindi ako nag-create ng sarili kong doktrina. Akin lang po pinag-isipan ko po na ganito, no? Bakit noong panahong itakwil niya si Jesus, baka hindi pa siya stone? Walang natin pa talaga nag baka siya isa dun sa silyar. Yung silyar malambot lupa, or whatsoever. Pero noong i-confess niya, ikaw ay Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Bakit mga kapatid? Ano ba description ng bato? Malambot, matigas. Ano yung matigas? Lupa ba to? Bato. Ano yung matigas? Ahoy, bato. Bato. Ano ko ba? So, may recognition agad sa Panginoon. Ikaw ay Pedro. May recognition po. Kinilala niya si Jesus habang siya naman, vice versa, ay kinilala rin ni Jesus as stone. Mga kapatid, kahit pala tayo ilalang niya alam niya. Sabi nga po ng iba, lembot. Pag ikaw pala ay nagpahayag ng tama sa Yesu Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, siya ang Kristo. We are considered pala as stone Petros. Amen. Kayo po ba ay nakaapak na ng batong buhay tapos, ay, puro. Hindi ganun lang. Pag binaapakan ka at nadurog, hindi bato. Amen po ba? Ang totoong bato, kahit apakan ng 10-wheeler ka, hindi madudurog. Tama po ba? Amen. Kung ikaw ay bato, hindi ka basta-basta. Amen. Matibay. Amen ba? Amen. Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Petros. Sa ibabaw ng batong ito, ay patayo ko ang aking iglesia. Ang tinukoy naman doon po sa record ay Petra, na ang ibig sabihin ko nito ay rock. Malaking bato. Saan daw itatayo yung iglesia? Sa malaking bato. Very significant po ang bato pagdating po kahit sa Old Testament. Alam na po ang ibig sabihin niya. Na kahit po si King David sa kanya nilikhang mga awit, how many times, kasi hindi ko na po ibibigay sa inyo yung mga passages siguro sa mga susunod na pagkakataon na. Napakaraming beses po na sa Old Testament ay makikita po natin na binanggit po yung bato. Na pag binabanggit po yan, ay tinutukoy nila ang Diyos. Even King David, gumagamit po siya ng ganyan po paglalarawan, paghalimbawa, ilustrasyon. Sabi niya, Jesus, sabi niya, ang Diyos daw ay rock of salvation. Ikaw ang aking matibay na muo. Ikaw ang aking batong kanlungan. Pinapakita po doon, pag tinukoy yung bato, tinutukoy yung Diyos. Now, sa conversation po ni Peter at saka ng Panginoong Jesus, ikaw ay bato. Hindi sabi mo ng sukat, ganun tiba. Pero bato.
Patiyak ang salita, matibay. Sinasabi ko sa ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So pinapakita mga kapatid, no, na yung itatayo na yon ay matibay. Ang pagtatayuan ay matibay din. Sa verse 18, makikita po natin doon kung saan, ang sabi ko ng verse 18, at sinasabi ko naman sa ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So, anong katotohanan na makikita po natin yan? Point number 2, makita natin, siya ang dakilang tagapagtayo ng kanyang iglesia. The great church builder. So, iglesia, yan po ay galing sa Greek word na ecclesia, na ang ibig sabihin po niyan ay mga tinawag ng Diyos, the called out ones. Ito rin po, pag sinabing ecclesia, ito rin po ay kinikilala, no, ng kahulugan po nito ay assemblia. Kalipunan, mga tao. Hindi po nag-iisa. Minsan, ito po, hindi naman tayo nanlalait ng ibang pananampalataya. Kasi magpapakilala sa iyo with all confidence, ako'y iglesia ni Cristo. Ha? Grupo ka ba? Hindi naiintindihan ang pinagaling ng salita. Ang sinasabing iglesia ay ecclesia, nang ibig sabihin po nito ay grupo. Assemblia. Kalipunan. Higit sa isa yan, marami yan. At yan po ay binanggit po sa New Testament pa lamang 140 times. Ecclesia, o yung kalipunan. Grupo ng mga mananampalataya. At 90 doon sa 114 ay tumutukoy po doon sa tinatawag na local assembly. So kasama tayo doon sa local assembly, tulad sinabi mo kanina. Yun ang local assembly. Pero pag sinabi called out ones, ito po ay universal church. Kaya nga sabi ko, napakahalaga na maging excited tayo pagdating ng araw. Makaharap natin ang lahat ng kapatiran. At yun ay mangyayari lang sa langit. Kasi kahit saan dito pagtitipon sa Pilipinas, i-gather lahat ng mananampalataya. Hindi tayo ang Asya. Tama ko ba? Wala tayong ganong kalaking lugar na mapaglagyan eh. Kung sa highway, sa Mantingnan, kalat-kala tayo. Hindi ng highway, ang haba pa. Bakit yung Google, diba? Pero pagdating ng huling panahon, makikita natin, makaka-fellowship natin ang Universal Church. All of us. Dito tayo inag-i-enjoy na makaharap lang natin makasama ang local assembly. Tama? So mga nakaraang araw, nakaraang buwan, nakaharap natin, naka-fellowship natin ang local assembly ng Baliwag, Magallanes. Sa pangunguna ni Pastor Marlene Mendoza. Noon pong 23, nakaharap natin po yung taga-BSI, yung mga kapatid natin ko sa Mother Church. Local assembly pa rin po yan. Pero ako sobrang excited na maka-fellowship natin ang Universal Church. So dito, malinaw mga kapatid, yung tinatawag na iglesia itatayo, mga mananampalataya yan. Hindi po yan ang INC alam na pinagsasasabi niyo. Ako po'y naniniwala na totoong iglesia ni Cristo ay kinikilala si Cristo bilang Diyos. Ano ka naging iglesia ni Cristo? Hindi mo sa kinikilala bilang Diyos. Ang kinikilala is Cristo tao na. Paano, kahit kailan di mo pare-pare kung sa isang tao? Kailan magiging tagapagligtas ng tao ng tao? Hindi pwede. Kasi lahat ng tao ay makasalanan at dapat parusahan. Lahat ng tao ay kailangan iligtas. Ang ililigtas ay tao, ang magliligtas ay hindi karaniwang tao. So ano dapat magliligtas sa tao? Taong Diyos. Diyos-ao ang dapat magligtas sa tao. Kahit pag tao lang, hindi pwede makasalanan din kailangan iligtas. At pagka tao lang, limitado. Tama po ba? Pagka po Diyos-tao, wala pong limitasyon niya. Ililimit niya yung kanyang pagka-Diyos kung kailan niya gusto. Iiral yung kanyang pagka-Diyos kung kailan niya gusto. Sapagkat siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Iyon ang tagapagligtas dapat. Tama po ba?
So, siya po ang kinikilalan sa verse 18 na dakilang tagapagtayo ng kanyang iglesia. So mga kapatid, sa Biblia po, ang dami pong description na ibinigay sa Panginoong Yesus para kilalanin po siya iugnay sa iglesia. Sabi nga po, yung daw batong itinakwil ng mga tao ay siyang naging batong padulukan. Tinutukoy din si Jesus. Di ba? The chief cornerstone. Dito mga kapatid, hindi lamang po siya dakilang tagapagtayo, kundi yung pinakuling punto natin, kanya talaga ang iglesia. Sabi niya, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Mga kapatid, makita natin, ang pundasyon ng totoong iglesia, walang iba kundi ang Diyos mismo. Rock. Kaya kahit sa panahon ng Panginoong Yesus ay kanyang itinuturo na dapat maging maingat ang mga tagapagtayo. Meron daw magtatayo sa buhanginan, may magtatayo sa bato. Pag daw nagtayo sa buhanginan, pagdating daw ng baha, pagdating daw ng malakas na ulan at bagyo ay malulusaw. Maaanod kasi nakatayo sa buhangin. Pero ang sabi, yung nagtayo sa bato, kahit kailan, mananatili yun kasi matibay ang kanyang pundasyon. Ang church, dapat, mga kapatid, alam natin kung sino yung tagapagtayo, si Jesus. Alam natin kung paano nakatayo sa Diyos. Huwag na makatibay yun. Anong description ng Bible? Batong malaki. Batong matatag. Sabi ng awal ng mga bata, siya ang batong di matitibag. Ano po? Dito, ang bato natin alam, kayang basagin ng jackhammer. Ginigiling ang bato sa panahon natin ngayon. Pero dito, mga kapatid, hindi literal na bato ang ibig sabihin. Ipinapakilala lamang na ang tagapagtayo at saka yung tatayuan ng church ay talagang tiyakang matibay. Yan po ba? Yun yung verse 18. Kilalanin si Jesus na kanina ay Kristo. Ang anak ng Diyos na buhay. Pangalawa, dakilang tagapagtayo ng iglesia. At tayo po ay kabilang sa iglesia. Hindi niyo po ba napag-isip, nung kausap ng Panginoon Yesus si Pedro, tinukoy siya bilang bato? Di po ba? Sa palagay niyo po ba, ano ba ang gusaling itatayo sa ibabaw ng bato? Sa palagay niyo, kawayan o bato rin? Sa palagay niyo, ano ba ang tamang itayo na gusali sa bato? Bato o plastic? Bato o kahoy o bato rin? Bato rin. Hindi ba natin di ba naging malikot yung isip natin nung sabihin ng Panginoon, ikaw ay Pedro, ikaw ay bato? Hindi ba natin naisip na yung isang bato ay bahagi ng itatayo niya na malaking gusali at yun po ang katotohanan. Ang bawat isa na believer, ang bawat isang mananampalataya ay kabilang sa tinatawag natin body of Christ. Ecclesia din po yan. Sabihin niya po sa katabi mo, nagagalang ako na tayong lahat ay bahagi ng isang templong espiritual. Ang iglesia ng Panginoon Diyos. Bawat isa ay bahagi tayo, mga kapatid. Ikaw ay Pedro, ikaw ay Pedro. Ngayon, ang tagapagtayo at pinagtayuan, matibay. Kaya mga kapatid, ang church ay matibay. Ang church ay matibay. Amen po ba? Amen. Pwede po kami. Yun po yung pangalawa. Doon po sa kasunod po, verse 18 pa rin po, sabi doon, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong itatayo ko ang aking iglesia. Ito po ang huli kong ating pong mapapansin. Ang sabi doon, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Doon po ng verse 18, no? Doon ng verse 18. And I say also unto thee, ito po ay King James Version, Thou art Peter, and upon this rock, hindi Kristo ng binanggit, no?
Upon this rock, I will build my church. Ito na po pinag-usapan natin. And the gates of hell shall not prevail against it. Yung kapangyarihan daw ng kamatayan. Ano po ba ang ibig sabihin ng gates of hell? Ang dami pong kasing kahulugan ng salitang ito. Hades, impyerno. Ano po ba ang isa pong malinaw diyan? Ano po ba yung gates of hell? Ang tinutukoy po dito ay yung kahatulan, yung hatol. Kasi po lahat po ng mga taong hindi po anak ng Diyos, hindi nanampalataya kay Jesus Kristo, hindi kumilala na ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ang hindi kumilala ng ganon, ito po ang naandoon sa gates of hell. Kasi haharap po sila sa hatol eh. Pero dito po, sa bahaging ito, nung sinabi ng Panginoon kay Pedro, ikaw ay Pedro, thou art Peter, but I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, ito po ay pagpapatunay po, mga kapatid, hindi daw makakapanay kahit ang gate ng impyerno. Ang ginamit sa Tagalog ay kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Kasi bakit po? Ganun ang pagkabanggit. Kasi nilinaw mismo ng Panginoong Jesus na sino mang katulad ni Peter na kilalang si Kristo ay siyang Kristo, tagapagligtas at anak ng Diyos na buhay, na pinakamakapangyarihan sa lahat, ay hindi sakop ang katiyakan ng ating pagkaligtas. Sinabi mismo ng Panginoon Jesus, hindi makakapanaig sa atin ang gate ng impyerno. Kasi bakit? Hindi para sa atin yun. Ang impyerno ay hindi rin dapat yan para sa tao. Ang impyerno ay ginawa ng Diyos para sa kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Pero may mapapasama dyan, ang sino mang hindi kumilala kay Jesus bilang Kristo na anak ng makapangyarihang Diyos naman. Yun ang mapapasama doon. Pero kay Peter ay malinaw, nilinaw, tiniyak ng Panginoon na si Peter bilang bato, na si Peter bilang bahagi ng Eklesia. Ang lahat ng nanampalataya sa Kanya, o mga anak ng Diyos, haharap din sa Kanya ang hindi sumampalataya sa Kanya. Ito yung tinatawag na the great white throne judgment kapag ang haharap sa Kanya ay yung hindi mananampalataya. May magkaibang haharapan talaga. At si Jesus ang makakaharap nila pareho doon. The great white throne judgment, ang mga hindi sumampalataya ay haharap kay Jesus Kristo para tanggapin ang kanilang hatol. Ibubulit sa impyerno. Yan ang the great white throne judgment. Pero ang mga mananampalataya ay haharap kay Jesus doon sa tinatawag na the judgment seat of Christ. At doon ay ang binubuksan dalawang aklat. Aklat ng buhay kung saan ang pangalan ng mga mananampalataya nakasulat doon. And then, the book of works. Kukoronahan na ang mga nagsipag, ang mga may pupunta ka rin lamang sa impyerno, tanggalin mo na yung poverty mentality. Pero narinig ako ng tweets na pastor sabi rin ng member nila, pastor, basta nasa langit ako, at wala sa impyerno, kahit pagdating ko sa langit, tagapunas lang ako ng bangko at lamesa doon. Basta wala ako sa impyerno. Tapi ba naman pagpunta ng langit? May poverty mentality ka na rin. Pupunta ka rin lang doon, mag-in na tayo ng corona. Ganyan po ba? Yes. Ganyan po ba? So yan. So verse 18, makikita po natin mga kapatid, ang katotohanan ng ating tayo magtatapos na siya ang may-ari ng pinakamatatag at pinakamatagumpay na iglesia. Ito makikita natin. Ano sabi po? Verse 18 muli. Sabi doon, hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan.
kamatayan. So, ang pinakamatapang sa mga tao. At sino ba ako? Ayon sa inyo. Mga kapatid, iwan ako po ay umagang nito sa ating lahat. Una sa lahat, mga kapatid, sa ating pinag-aralan, ay makilala natin ang Panginoon sa tama na pagkakilala. Paano? Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ano ba? Siya ang dakilang tagapagtayo ng kanyang iglesia. Kung bakit tayo ganito, tinayo tayo ng Panginoon sa tamang haliban. Yan po ang klase ng Diyos na meron tayo. Yan po ang identity na dapat alam natin lahat. Dahil yan po ang totoo. Ano ang sabi ni Jesus? Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito. Amen? Ito po ang part na pinaka-excite na bahagi sa sinabi ng Panginoon. Yung sinabi ni Peter, kung ating pong isasummarize, ay ayon sa katotohanan. Nais makita. Ayon din po yun sa pamantayan ng Diyos. Yun kasi ang katotohanan. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ano? Ito ba? Kaya ganda po yung inyong pamilya. Pagka po nagkatanungan po tayo, kasi napakahalaga po niya. Na hanggang hindi po natin kaya na talagang malinaw ang pagkakilala ng bawat pamilya natin sa Panginoon Jesucristo, tulong-tulungan po tayo mga kapatid. Hindi po kayo tatangkan. Sabi naman po, hindi ko talagang kaya lamang po tulungan po tayo mga kapatid. Pag naka-schedule po yung family ninyo, itunin niyo yung inyong pamilya. Hanggang maaari po, itunin niyo ang inyong pamilya. Bakit po? Pag-uusapan natin ang pinakamahalaga sa lahat na bagay. Kasi baka, pagdating ng panahon, pupunta ka nga sa langit, may iwan ang anak mo kasi ano. Pupunta ka sa langit, may iwan ang asawa mo. Pupunta ka sa langit, yung bunso mong anak ang may iwan. Tulong-tulungan tayo. Ipunin sila. Lalo-lalo na kapag pinag-uusapan na po ang pinakamahalagang bagay. Yung sinabi ni Jesus, yung katotohanan. Na sino siya? Siya, Kristo, ang anak ng Diyos. Malinaw po ba ngayon yung pagkakilala natin kay Kristo? At kung hindi po masyadong malinaw, huwag kayong mag-alala. Hanggat hindi bumabalik si Kristo, ay patuloy natin po itong lilinawin sa atin. Kaya po ba? Sa Kristo, pinakamatas sa patuloy para sa mga. Lucas 21, verse 1. Manahimik daw po ang lahat. At makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas, chapter 21, verse 1 and 4. Nakuha niyo na po, Lucas 21. Sabi po dito na tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita niya ang isang dukhang babaeng garo na naghulog ng dalawang puti. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang garong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ang di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit, ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay.
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tunay nga po na ikaw ang aming Diyos. Na patuloy na pinagmumulan ng aming lakas, ng aming buhay, Panginoon. Kaya patuloy po kami na nakapaghahanap buhay. Kaya po sa oras na ito, na marapat lang po na ibalik namin sa iyo, Panginoon, ang tamang para sa iyo, Panginoon, ang bahagi na para sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa bahaging ito, Panginoon, na ibibigay namin ang para sa iyo, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa mga anak mo na tunay na nakasusunod, Panginoon, sa bahaging ito. Maraming pong salamat at tuwing mo, Panginoon, na ang mga bahaging ito nakaloob ay magamit lamang sa ikalalaguan ng iyong iglesia. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Po, tayo pong maghanda para